Hello mga kamamay. Ano kaya ang kaganapan ngayon, no? Sa bagong new moon ng full moon ng Cancer. Ano ang meron, ha? Sana mag-resonate, no? Pero pag hindi nag-resonate sa inyo, hanap na lang kayo. Marami pa naman tayong mga video, no? Okay, salamat. Ano ang kaganapan ngayon, no? Sa papasok ng new moon ng Cancer? Pwede po itong mag-resonate sa inyo, ha? Sa mga hindi, pwede naman, may mga video pa naman tayo. Ito na po, ha? Kaninong energy kaya ito? At ano ang magaganap o pwedeng maganap? The words, no? Wheel of Fortune, bakit parang magulo ang isip? Ito'y magdadala, no? Parang may mga conflict na pwedeng maranasan, experience, lalo na pagdating sa pamilya, ha? At may mga ano, no? May mga nakatago, may mga nakatagong emosyon, no? At yung mga emosyon na yan ay talagang parang matagal-tagal na rin, ano, no? Parang pinipigil-pigil na mga emosyon. Ito yung mga emosyon na talagang ano, no, sa the words, no, pinapakita pa rin po dito, no, na may mga issue na mula sa past na parang lack of closure, ha, na pwede pong bumalik, pwedeng mapag-usapan ulit, no, o pwedeng magtuloy-tuloy, ha. Kaya wag magmamanifest ng mga negative side, no, sa ngayon, sa panahon na to, ha. Iwasan yung mga negative o yung magbibigay ng dahilan para malungkot o pwedeng parang i-decline nyo agad, ha, pagka may mga issue na hindi naman makakabuti na mula sa past, no? At hindi kasi ano parang hindi makakatulong, no, at magiging stuck yung mga energy nyo o magpapabalik-balik po, no, na pag-usapan yung mga problema o yung mga magiging dahilan ng kalungkutan nyo, no, at mga samaan ng loob, ha. Ito'y parang sumisimbolize, no, ng isang samahan, pwedeng family, pwedeng relationship, no, pwedeng sa community o sa inyo mismo, no, sa inyo ng partner mo, no. Kaya kung may mga issue na hindi na pinag-uusapan ay tuluyan ng kalimutan, ha. Dito kasi parang ano, no, may mga sitwasyon dito na parang kinokontrol yung mga emosyon na galit, no, yung kinokontrol yung mga emosyon na paulit-ulit na nangyayari o nararanasan, no, tulad nung halimbawa paulit-ulit na lasing, no, paulit-ulit na pagbubunganga, paulit-ulit na pangungupit o paulit-ulit na pambababae o panlalalaki, no. Ito yung mga emosyon na wag ninyo nang bubuksan, no. Kung nagkaroon na ng lack of closure, tapos na-stuck na kayo dun sa ganong emosyon, pinairal nyo naman na yung ano, no, yung pagkontrol sa mga emosyon ninyo, ay iano nyo na yon, ha. Ibig sabihin kalimutan nyo na, no. Tuluyan nyo ng kalimutan, i-delete na sa isip, wag nang babanggitin, ha, kasi maaaring magkaroon ng padalos-dalos na emosyon na pwedeng madala sa tensyon, no, na pagsisimula ng mas malaking problema, ha, at mas malaking gulo, no. Kaya sa ngayon, ito yung mga sitwasyon na pagka nakapasok kasi dun sa magulo, no, parang yung mga problema na huwag nang uungkatin, ha, at pag-uusapan, no, kasi iba po ang epekto ng new moon, ha, sa papasok ng full moon ng Cancer, no. Kaya ito'y magdadala ng maraming pwedeng mga problema, masalimuot na kaganapan, no, na pwedeng kung hindi magpapadalos-dalos, ha. Kung magpapadalos-dalos naman ay pwede, no, na pwedeng may makulong, pwedeng may maganap, no, pwedeng magkasakitan, no, kaya pwedeng may maparanoid, para mga ganun, ha, yung mga energy na yun, ha. Kasi yung mga katahimikan, no, parang tahimik na o itinago na yung mga emosyon na yun, no, parang wag nang bubuksan, ha, wag nang paulit-ulit, no. Kung ano man yung mga samaan ng loob na nangyari, no, ng mga conflict, ay ano na, ha, mag-forgive and forget na kayo,
no, kumbaga magsimula, no? Magsimula kasi may devil, no? May devil na pwedeng maging dahilan, no, ng isang malaki at magulong sitwasyon, no? Sabi nga sa Five of Swords, no, kasi may mga inililihim pang mga sama ng loob, no? Sama ng loob, galit, no, tampuhan, selosan, no, na selosan na pwedeng mauwi ha sa mga conflict, no? At ito yung sitwasyon na parang lagi na lang iniisip, laging pumapasok sa isipan, no? Laging iniisip, laging pumapasok sa isipan na hindi maganda yung kakahinat na neto ha sa parang sa few years, no, marami nang naranasan ha, kaya ipinapayo ng barahan, no, na yung mga bagay o yung mga sitwasyon na malayo na o nangyari na, no, ay kalimutan na ha, para hindi na magsimula kasi alam mo naman na yung katotohanan alam mo na yung katotohanan doon sa magiging sitwasyon o magiging takbo ng inyong mga kalagayan ha. Kaya nga sabi nga dito sa Five of Cups, no, sa Five of Cups, magiging determinado po kayo ha, magiging determinado doon sa mga magiging problema, no, parang andun yung gigil, no, andun yung gigil, parang si nang gigigil, no, parang lalong pinipigil, lalong nanggigigil ha. Kaya dito, no, sabi nga sa Five of Cups, no, sikapin lang maging masaya ha, kung ano man yung nagawa ng mga tao, family o kaganapan o kaibigan o katrabaho o ano pang relasyon yan ha, na nagbigay sa iyo ng disappointed, no, ay tuluyan mo nang tanggalin ha. Kasi wag ka nang magpapa-apekto dun sa mga nakaraan, no, na mabunyag man o malaman ng katotohanan, ay hayaan mo na lang makalaya ha. Pwede namang umiyak, no, pwedeng umiyak, pwede naman ibigay lahat ng galit, no, isang beses na galit, isang beses na salita, okay na yon ha. Kasi magugulo lang ang buhay, magugulo ang isipan, no? Magdadala lang po ng mabigat na problema, no? At hindi magkakaroon ng kapayapaan, no? Pag sinunod mo yung aking payo, gawa ng ating baraha, no? Sabi nga, pag sinunod mo, ha, magkakaroon po, no, ng isang napakagandang refleksyon, no? Magkakaroon ng isang magandang refleksyon. Parang mapapasunod mo o mas aayon sa iyo ang kapalaran, no? Na ano man yung mga nakaraan, no? Kalimutan, ha? Takpan na. No, kasi kahit naman itago yan, ay lalabas at lalabas pa rin po ang katotohanan. Ibig sabihin, no, meron naman pong nakakakita. O sabi nga mas lalo kang nasasaktan, no, mas lalo kang tinatapakan, parang sasang-ayon sa iyo ang mas magandang kapalaran. Ha? Kaya pag inaapi o nasasaktan doon sa mga bagay na ginawa na sa iyo, bilang Queen of Pentacles, no, hayaan mo na lang daw ha. Kung ano man yung maging practical ka lang, no, para maging ikaw yung makasaksi o makakita kung paano mo malulusutan o matatakasan o magiging very strong person ka, no, sa mga problema na ginagawa nila sa iyo ha. Kasi ito wala talagang pagkakasundo to, no? Ang magiging dala lang talaga nun pag-aaway at problema, no? At ito'y magiging magiging malaking balita na pwedeng maging dahilan para ikaw ay ma-stress, no? Ma-stress, no? Kasi yung tapang, no, nandiyan na yan, ha? Andiyan na po yan. Ang galit nandiyan na rin po, no? Sisindihan ka na lang neto, ha? At pag sinindihan ka neto, walang mangyayari po ha. Kaya pag-aralan po, no, yung planuhin, no, pag-aralan, planuhin yung mga bagay na mas makakabuti para sa iyo, no. At kailangan mong gumawa ng magandang desisyon, no. At doon sa paggawa mo ng magandang desisyon na pipiliin mo yung kapayapaan sa iyong buhay, no, ay magdadala po yan, no, ng isang sitwasyon na parang magiging tama po, no, yung mga gagawin mo ha. Sabi nga dito, no, yung mga padalos-dalos na mga emosyon, galit, no, ay hindi yan kailanman naghahatid, no, ng kapayapaan, lalong-lalo na po, no, sa isang pamilya, sa isang relasyon, sa isang community o sa isang trabaho o sa isang kalagayan ha. Kaya kung may mga pagkakamali na nagawa, no, wag nang balikan, no. Wag nang balikan, wag nang isumbat, wag nang pabalik-balik ha. Kasi magiging makasarili ka na lang, no, pag paulit-ulit at mai-imbalance po yung emosyon mo at magiging hadlang yan para yung mga blessing hindi mo makamit, no.
At dahil yan, pagka hindi mo nakamit, no, tuloy-tuloy po ang pagbagsak at pagdating sa pinansyal, magsisiro ka po, no, at mahihirapan, ha? Kaya dito pinapaalalahanan po, no, na kailangan pag-aralan, ha? Pag-aralan yung panghabang buhay. No, yung iba dito may mga third party, no, na pag nagpaulit-ulit, pwede nang bitawan, no? Kung kaya naman kumawala, hanapin mo rin yung sarili mo, ha. Yung iba naman, ito'y pagdating sa pamilya, no, na kailangan mag-prepare ka din, ha. Ihanda mo yung sarili mo para manindigan, para tulungan ng pamilya, ha, para hindi hilain pababa, no. Kailangan ikaw, kasi ikaw yung very strong, no, sa sitwasyon na to, no. Kaya kailangan piliin mo, ha, piliin mo na mahalin kung ano yung nandyan, kung sino yung nandyan, no? Habang nakikita mo, habang kasama mo, no? Kahit masakit, oo, masakit, no? Ganun naman kasi talaga ang tadhana, hindi natin makikita o malalaman kung ano yung para sa bukas natin, ha? Kaya kung yan yung nilaan sa inyo, nasa harapan ninyo, wag nyong, kumbaga sa isang agos, no? Wag nyong harangan. Hayaan nyo lang dumaloy, no? Kasi pag humahayaang dumadaloy, ibig sabihin, hindi nyo kinokontra, no? Nananatili yun, parang pag ganun na kasi yung mindset ninyo, parang gumagaang at gagaang ang buhay nyo, no? Hindi magiging pabigat, no? At makakaranas po kayo, no, ng liwanag, at unti-unti po, no, magiging ayos at magiging mas mabuti po ang inyong sitwasyon at kalagayan, no? At ganun din po sa mga blessing, ha? Kaya kung ano man yung mga bagay na mula sa past at nangyari naman na yun, at hindi mo naman na kontrolado na yun, no, ay pwede nang pwede nang mag-forget and forgive, no? Para ang blessing bumuhos naman sa iyo at makalaya naman sa mga pagsubok sa kalooban, at makatulog ng maayos, magkaroon ng mapayapang tulog, ha? Kasi napakahalaga po, no, sa atin, sa daigdig, na tayong mga tao ay malaya po ang mga puso, ha? Kasi kahit mayaman po ang isang tao, kung walang kapayapaan, wala pong halaga ang kayamanan, ha? Kaya parang ipanatili ninyo sa mga puso at isipan ninyo yung kapayapaan, pagpapatawad, no? At pag nagpatawad, doon po nauulit, no? Nauulit ang masagana at masayang pamilya, ha? Kung hindi man pamilya o kaibigan, sitwasyon, no, mas iano nyo na lang, ha, itama nyo na lang kung saan kayo nakaresonate, no. Basta ang pinapayo lang sa akin, no, gawin nyo magkaroon ng forgiveness, no, para may mga blessing na nakalaan para sa para mas gumaang ang inyong sitwasyon, ang inyong kalagayan, no. At mas masarap na walang ikinikimkim sa puso ang bawat isa sa atin. Okay po, magandang hapon po. Ako po si Madam Mamay, no, na lagi nyo matatagpuan sa TikTok Live, no. At sa mga interested magpa-reading, anytime po, ha, pwede po kayo magpa-book. Thank you po, salamat.